Hindi, gusto rin sila. Isa na lang doon. Dahil winasak po ng bagyo ang telecom towers at linya ng kuryente na isolated ang syudad. Sa ngayon, nasa Cebu City na si Ted at narito ang kanyang eksklusibong report. Ted, kumusta ka na? Maraming salamat, Corina. Partner, salamat sa Diyos tayo pong lahat ay nakaligtas sa dilubyong hatid ng Bagyong Yolanda kasama ang buong news team na nanggaling po sa Metro Manila na nag-cover ng bagyo. Mga kapamilya, ang aking pong hatid na balita po, lalo na sa mga taga-Region 8, ay hindi po talaga magandang balita dahil po sa ito pong naturang kalamidad ay hindi talaga pangkaraniwan na bagyo. Ito po ay higit pa sa aking palagay sa super typhoon. Tama ka, Corina at Henry, sa inyo binabanggit nga kanina na komunikasyon ang numero unong problema sa naturang lalawigan at rehiyon dahil ultimo ang gobyerno natanggap po ng Pangulong Aquino ang tawag mula po kay Secretary Volz Gasmin ng alas 5:15 ng hapon. Kahapon po yan, matapos nga po manalasa ang Bagyong Yolanda simula alas 6 ng umaga hanggang mga pasado alas 10 po ng umaga kahapon. Ang video na inyo napapanood ngayon ay ang video na nakuha po namin magmula po na kami makalabas sa isang bahay po na na-wash out din nang dahil po sa lakas ng hangin at higit sa lahat, Corina, Henry, yung binabanggit pong storm surge na ngayon po ang inyong lingkod ay makapag-identify na ang storm surge na ito, ang ibig sabihin po talaga nito ay paglamon ng karagatan sa mga lugar po na tabing dagat. Ang lugar na ito ay sa Barangay San Jose, Tacloban City. Ito po ay napakalapit sa airport. Kung inyo pong pagmamasdan ang mga mapa po ninyo, ang Tacloban City po ay pinaliligiran ng karagatan. Sa kanyang kanang bahagi po, kung kayo nakaharap, papunta ng norte, sa kanan po nito ay baybaying dagat, harap po naman ng Samar. Sa kaliwa po naman nito ay baybaying dagat din. Ito po ay magmula sa kaliwa, sa kanan, sa likuran, puro po ito karagatan. Kaya po nang tumaas ang tubig ng dagat, nilamon po ang buong lungsod ng Tacloban. Itong video ito, mga kapamilya, ito yung meron akong nadaanan sa Corina, Henry, na bangkay. At tinanong ko yung bata kung kaninong bangkay po yun. Naputol po yung video na kanina na ating po napanood. Ito po yung bangkay. Tinanong ko yung bata kanina kung kaninong bangkay yun. Ang sabi po, ng isang batang kausap ko, tatay niya, wala pong gustong bumuhat. Kaya nung ito po yung aming buhatin, actually earlier sa video po nito ay nag-breakdown ang bata. Ito nakakulay orange, yan po ang ama ng batang ito. Pakinggan po natin kung maaari lang mga aking pupunayam sa kanya. Sa kanya pong ama na inaanod rin po ng storm surge, ng pagtaas po ng tubig dagat dahil ang kanilang kabahayan ay, ang kanilang pong tahanan ay nasa gilid mismo po ng Barangay San Jose, tabing dagat sa lungsod ng Tacloban. Tatlong bata, magkakapatid, ang pinabot po ng tubig po ng dagat sa kanilang mga bahay at hindi na po nakaligtas. Kasama po ang kanilang lupa. Ang kwento po sa akin na aking nakapanayam na tiyakin po ng mga batang ito hindi alam ng kanilang magulang na patay na ang kanilang anak. So, nagtatiwanan nila po sa kanilang lola. So, Ted, itong nakikita namin... Ito yung video kanina. Ted, itong nakikita namin ngayon, yung binubuhat, Ted, ito yung nakikita natin ngayon, yung sinasabi mong isa sa tatlong magkakapatid, na inabot nitong storm surge. Yung palang ibig sabihin ng storm surge, yung talagang aangat yung
tubig sa baybaying dagat. Hindi ba naabisuhan itong halimbawa itong pamilya na ito na talagang tabi pa man din sila ng dagat, hindi ba sila nakapunta sa medyo mas malayo at ligtas na lugar? Corina, pagkatapos nga po ng dilubyong ito, napagtanto ko na kung ipatutupad ang forced evacuation sa isang lugar na na-identify po ng Pag-asa na magkakaroon ng storm surge, abay ibig sabihin, dapat buong Tacloban City ang nag-forced evacuation. Dahil again, kung niyo pong pagmamasdan po ang ating mapa, paligid po ng Tacloban City, dagat yung kaliwat kanan, Corina. Kaya yung binabanggit pong storm surge, ang akala po natin, ito po ay pagtaas po lamang ng tubig mula sa dagat na hahampas na para bagang mga dambuhalang alon lang. Hindi po. Ang storm surge po, ang aking pong definition ngayon, matapos kami mismo po ay maging bahagi po ng mga naging biktima ng bagyo na ito, ang storm surge po ay tila baga mala tsunami na hatid ang napakalakas na agos ng dagat papunta sa isang lugar na lalamunin ang buong lugar at ang taas nito, Corina, hanggang 3 palapag ng gusali. Ganon kataas at pagkatapos, babalik siya sa dagat at muli pang babalik ulit para bagang parehong-pareho ng ating napanood sa tsunami sa Japan, pero hindi po lamang ito as in pahampas na malakas, kundi tila baga parang parang tumaas ang tubig ng dagat at meron siyang current papunta sa dalampasigan, papunta doon sa lupa. Kaya ito po ang nangyari sa Tacloban City. Maaari po sabihin ngayon na ang buong downtown area ay malaki ang pinsala. Buong Tacloban City po, tinamaan ng matinding dilubyo, hatid po ng napakalakas na hangin, at ultimo, yung mga loob na barangay, malayo na po sa kumbaga White Beach kung tawagin sa Tacloban City, inabot pa rin. Corina, ang magnitude ng problemang ito sa aking panayam ko kagabi kila Secretary Mar Rojas at maging kay Secretary Bots Smith is beyond our imagination. Ito po yung usapin ng biktima ng Pablo, napunta